Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Filipino, Grade 5, Quarter 1, Lesson 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mito, pang-uring pamilang at langkapang pangungusap. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Una, nauunawaan ang tekstong naratibong mito na pagsusunod-sunod ang mga pangyayaring hindi bababa sa 7. Pangalawa, nagagamit ang mga salitang may denotasyon at konotasyong kahulugan sa pagbuo ng pangungusap. Panandang konteksto, pagbibigay kahulugan. Pangatlo, nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. Pang-uring pamilang, palansak. Pang-apat, nakabubuo ng pahayag gamit ang langkapang pangungusap. At pang-5, natutukoy ang mga elemento ng multimedia, text, slogan. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng munting balik-aral. Sine mitolohiya, pag-alala ng mitolohiyang Pilipino. Ano nga ba ang mitolohiya? Ang mitolohiya ay isang uri ng panitikan na nakaangkla sa relihiyon o tradisyonal na kultura. Karaniwang tampok sa mga akdang ito ang isang pangunahing tauhan na isang Diyos, Diyosa o anak ng Diyos. Madalas ding lumilitaw sa mga kwento ang mga elemento ng mahika, mahiwagang nilalang at kakaibang mga lugar. Kilalanin natin ang ilan sa mga Diyos at Diyosa ng mitolohiyang Pilipino. Kabunyan, Diyos na naninirahan sa kalangitan. Siya ay kinikilalang pinakamataas na Diyos ng mga Ifugao at iba pang katutubong grupo sa Hilagang Luzon. Bathala, ang pinakamakapangyarihang Diyos ng mga Tagalog. Siya ang tagalikha ng mundo at ng tao. Diyosa, tumutukoy sa babaeng Diyos o makapangyarihang nilalang na babae sa mitolohiya. Venus, kilala bilang Diyosa ng kagandahan at pag-ibig sa mitolohiyang Romano, minsan ay iniuugnay kay Tala, Diyosa ng mga bituin sa mitolohiyang Pilipino. Mariang Sinukuan, diwata ng bundok Arayat sa Pampanga. Kinakatawan ang lakas at pagiging mandirigma. Mariang Makiling, diwata ng bundok Makiling, kilala sa kanyang kagandahan, kabaitan at kakayahang tumulong sa mga tao. Alonsina, Diyosa ng mga tagapanay, kilala sa epikong Hinilawod bilang mapagmahal at makapangyarihang diwata. Apolaki, Diyos ng araw at ng mga mandirigma, isang sinaunang Diyos ng mga Tagalog. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Pag-isipan, paano kaya kung ikaw ay may kapangyarihan? Gugustuhin mo ba? Anong uri ng kapangyarihan ang gusto mong makamit? Ibahagi ang iyong sagot sa klase.
Paano kaya kung ikaw ay walang kapangyarihan, ngunit lahat ng kamag-aral mo ay mayroon? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Hulagot. Bago tumungo sa pagbabasa ng mitolohiya, basahin muna ang mga pangungusap. Ibigay ang nakasaad na kahulugang denotasyon at konotasyon. Pag-aralan kung paano ginamit ang mga salita at isulat ang kahulugan nito sa patlang. Pag-aralan muna ang halimbawa. Denotasyon. Si Bathala ang pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat ng Diyos ng mga Taga-Luzon. Ang salitang may salungguhit ay Diyos. Kahulugan, tagalikha, dinadakila. Konotasyon. Huwag mo sanang gawing Diyos ang iyong cellphone. Ang salitang may salungguhit ay Diyos. Kahulugan, pinakamakapangyarihan, unahin sa lahat. Sa makatuwid, ang denotasyon ay ang literal na kahulugan ng salita o kahulugan mula sa diksyonaryo, samantalang ang konotasyon ay ang malalim na pakahulugan sa salita o iba pang nais ipakahulugan. Para sa ating gawain, panuto, isulat ang kahulugan ng bawat pahayag batay sa denotasyon o literal na kahulugan at konotasyon o di-literal o mas malalim na kahulugan. Number 1, denotasyon. Maraming isda ang nahuli ni Santiago. Kahulugan, nakakuha siya ng maraming isda. Konotasyon, nakahuli ng malaking isda ang pamahalaan. Kahulugan, nahuli ng gobyerno ang isang importanteng tao. Number 2, denotasyon, nagalit ang hari sa balita. Kahulugan, nainis ang hari sa narinig. Konotasyon, ikaw na ang hari sa buhay ko. Kahulugan, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Number 3, denotasyon. Nagkita sina Santiago at Carla sa likod ng malalaking bato. Kahulugan, nagkita sila sa likod ng mga bato. Konotasyon, naging bato na ako sa tagal ng paghihintay sa iyo. Kahulugan, napagod na akong maghintay. Number 4, denotasyon. Malalaking alon ang pumatay sa mga tao. Kahulugan, tinangay ng alon ang mga tao. Konotasyon, parang alon ang buhay namin ngayong pandemya. Kahulugan, magulo at mahirap ang buhay ngayon. Number 5, denotasyon. Naging bangin ang iniwan ng malalaking alon bilang paalala sa mga tao. Kahulugan, may malalim na hukay dahil sa alon. Konotasyon, muntik na siyang mahulog sa bangin ng kamatayan. Kahulugan, muntik na siyang mamatay. Ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa, ang sirena at si Santiago.
Gawing patnubay ang gabay na mga tanong upang maiugnay ang dating karanasan ng mga mag-aaral sa inaasahang matututuhan bago basahin ang tampok na aralin. Una, may naaalala ka bang mitolohiya na iyong nabasa? Pangalawa, paano sinisimulan ang kwento sa mitolohiya? At pangatlo, paano malalamang nagwakas na ang kwento ng mitolohiyang binasa mo? Pagbasa ng mitolohiya, ang Sirena at si Santiago. Ang mitolohiyang ito ay mula sa Pagadian Zamboanga del Sur. Noong unang panahon, pinaniniwalaan ng ating mga ninuno ang tungkol sa mga sirena. Sila ang mahihiwagang nilalang na kalahating tao at kalahating isda. Naging usap-usapan din noon na may gantimpala ang sino mang makakahuli sa sirena, kahit na ang sirena ay patay o buhay. Sa matagal na panahong nakalipas, may isang makisig na mangingisdang lalaki ang namuhay. Ang pangalan niya ay Santiago. Sa lahat ng dagat ng Pagadian, siya ay nakikipagsapalaran kasama ang bawat alon ng tubig upang makarami ng huli bawat araw. Isang araw ng hapon, habang siya'y nag-iisang nangingisda, mayroon siyang narinig na napakagandang tinig. Sinundan niya ang boses. Nakarating siya sa malalaking bato at sa likod noon ay natagpuan niya ang isang babaeng napakaganda. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang babae ay parang diyosa sa ganda. May napakagandang tinig at may angking galing. Ngunit napansin ng binata na may buntot na parang isda ang dalagang nasa harap niya. Nang napansin ng dalaga na may taong nakakita sa kanya, kinabahan ito at dali-daling lumangoy pabalik sa dagat. Ngunit nabihag niya ang puso ng lalaki na agad-agad din namang sumagwan para mahabol niya ito. Nakumbinsi ni Santiago ang sirena na makapag-usap silang dalawa. Dahil dito, naging malapit sila sa isa't isa. Nagpakilala ang sirena sa binata. Siya ay si Clara. Pagkatapos ng nangyari, araw-araw na silang nagkikita at nag-uusap sa lugar na iyon, hanggang sa umibig sila sa isa't isa. Sa sobrang pagmamahal ni Santiago kay Clara, ay naisipan niyang sumama sa kaharian ni na Clara upang doon na manirahan. Noong una, hindi sumang-ayon si Clara sa gusto ng binata. Ngunit nagpumilit ito kaya't pumayag na lang siya. Pagkalipas ng 3 araw, nang hindi pag-uwi ni Santiago, nagtaka na ang kanyang pamilya at nagsimulang mangamba. Sa pag-aalala ay pinatawag ng kanyang mga magulang ang ibang mga mangingisda para hanapin ang kanilang anak. Sa kabilang dako ay naroon sina Santiago at Clara sa lugar na nakasanayan nilang puntahan, sa likod ng malaking bato kung saan sila unang nagkita. Nakikipaglaro ang magkasintahan sa mga isda nang biglang dumating ang grupo ng mga mangingisda na nagulat sa kanilang nakita. Lumusong sila sa tubig dahil akala nila'y ginayuma si Santiago upang maging isa sa mga sinasabing bihag ng mga sirena. Agad namang pinrotektahan ni Santiago ang kanyang minamahal at sa kasamaang palad ay natamaan ito ng balsa at namatay.
Sinikap ng sirenang makaalis ngunit naabutan din siya ng mga lalaki at pinatay. Sa kaharian naman ng mga sirena, sinumbong ng mga isda sa hari ang nakita nilang marahas na pagpatay kina Santiago at Clara. Nagalit ng husto ang mga pinuno sa kaharian, kaya't gusto nilang parusahan ang mga tao upang matuto ang mga ito. Nagpakawala sila ng napakalakas na alon na tinatawag na tsunami sa kasalukuyan. Dahil dito, maraming nalunod at namatay na mga mangingisda. Nagdulot ito ng malaking pagkasira sa buong lungsod ng Pagadian. Pagkatapos ng tsunaming ito, nagkaroon ng isang bangin. Ito ay nagsilbing palatandaan sa kasamaan ng mga tao noon na ginawa nila sa magkasintahan. Ngayon ay naging napakabait na ng mga tao sa dagat at sa mga isda, gayon din sa kanilang kapwa, at hindi na rin sila nang aapi ng sirena sakaling makakita sila nito. Pinatnubayang pagsasanay. A. Tukuyin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring batay sa binasang mitolohiya. Isulat sapat lang ang bilang. Narito ang mga pangyayari na dapat nating pagsunod-sunurin. Sagutan natin. Una, noong unang panahon, may isang binatang makisig na mangingisda ang naninirahan sa Pagadian. Pangalawa, isang araw nakita ng binata ang napakagandang babae sa likod ng mga bato. Pangatlo, nang napansin ng dalaga na may taong nakakita sa kanya, kinabahan ito at dali-daling lumangoy pabalik sa dagat. Pang-apat, nang sumunod na araw, lagi nang nagkikita sina Santiago at Clara sa likod ng malalaking bato at dahil dito ay umibig sila sa isa't isa. Panglima, dahil dito nabihag ang binata sa dalaga at ipinasyang sumama sa kaharian ng mga sirena. Pang-anim, sa kabilang dako ay nagsumbong ang mga isda sa nangyari. Nagalit ang hari dahil sa narinig. At pang-pito, simula noon, naging mababait na ang mga tao sa Pagadian sa mga isda, sa dagat at maging sa kanilang kapwa. B. Isulat ang pananlang mga salita upang malaman ang pagkakasunod-sunod ng bawat pangyayari sa kwento. Narito ang talaan na ating sasagutan. Sagutan natin. Unang kolum, bilang ng pangyayari. Pangalawang kolum, mga panandang salita o parirala sa pagsusunod-sunod ng pangyayari. Unang pangyayari, noong unang panahon. Sumunod na pangyayari, isang araw. Sumunod pa uling nangyari, kinabukasan. Ang sumunod pa, samantala. Malapit nang matapos, sa kasamaang palad. At wakas, simula noon. C. Isulat sa kwaderno ayon sa sariling pangungusap ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ukol sa binasang mitolohiya.
Unang kolum bilang ng pangyayari. Pangalawang kolum, mga panandang salita o parirala sa pagsusunod-sunod ng pangyayari. Unang pangyayari. Noong unang panahon, may isang binatang makisig na mangingisda ang nanirahan sa pagadian. Sumunod na pangyayari, isang araw, nakita ng binata ang napakagandang babae sa likod ng mga bato. Sumunod pa uling nangyari, nang napansin ng dalaga na may taong nakakita sa kanya, kinabahan ito at dali-daling lumangoy pabalik sa dagat. Ang sumunod pa, nang sumunod na araw, lagi nang nagkikita sina Santiago at Clara sa likod ng malalaking bato at dahil dito ay umibig sila sa isa't isa. Malapit nang matapos, dahil dito nabihag ang binata sa dalaga at ipinasyang sumama sa kaharian ng mga sirena. Wakas, sa kabilang dako ay nagsumbong ang mga isda sa nangyari. Nagalit ang hari dahil sa narinig. Ikatlong araw. A. Dugtungan mo. Humanap ng kapareha. Ang una ay magsasalita ng mga panandang parirala o salita at ito ay dudugtungan ng ikalawang kapareha. Kailangang matapos ang kwento ng mitolohiya. Gawin ito sa harap ng klase. Narito ang halimbawa. Unang pares. Una, noong unang panahon sa isang isla ay. Ikalawa, may isang binatang sikat dahil sa kanyang kahusayan sa pangangaso. B. Slogan pa more. Humanap ng kapareha. Pag-usapan ng bawat slogan na nakasulat sa kaliwang bahagi ng talahanayan. Isulat sa kanang bahagi ang inyong paliwanag hinggil dito. Ang slogan ay isang kasabihan o pinaniniwalaan. Tinatawag din itong motto sa Ingles. Maaaring kasabihan ito ng isang kumpanya, negosyo, organisasyon, institusyon o ng mga kilalang tao o personalidad na madaling maaalala. Sa mga programa sa telebisyon, isa sa mga pangangailangan nila ay ang magtaguyod ng isang slogan na lalong nagpapaalala sa mga tao upang lalong panoorin o tangkilikin ang kanilang programa. Subukan natin. Dito sa Jollibee, bida ang sarap. Paliwanag. Ang slogan na ito ay nagpapakita ng pangunahing layunin ng Jollibee, ang maghatid ng masarap na pagkain na nagbibigay kasiyahan sa bawat customer. Ang salitang bida ay nagpapahiwatig na ang lasa ang sentro ng kanilang serbisyo at produkto. Layunin ng Jollibee na ipadama sa bawat Pilipino na espesyal sila sa bawat kain. Kita-kits sa McDo. Paliwanag, ito ay isang paanyaya para sa mga tao na magkita-kita sa McDonald's. Isang lugar na madalas puntahan, hindi lamang para kumain, kundi upang makipag-bonding sa mga kaibigan o pamilya. Simple, ngunit nakakaengganyo. Ito ay nagpapakita ng McDo bilang bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Pangatlo, land bank. Sa panahon ng kagipitan, bunga ng pag-iipon ay maaasahan. Ang slogan na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng disiplina, partikular na sa aspeto ng pag-iimpok at paghawak ng pera.
Layunin nitong hikayatin ang mamamayan na mag-impok at maging responsable sa pananalapi upang makatulong sa kaunlaran ng bayan. Pang-apat, Pambansang Buwan at Araw ng Pagbasa. Tema, Pagbasa, Pag-asa sa matatag na kinabukasan. Paliwanag, ang tema ay nagpapahiwatig na sa pagbabasa nagsisimula ang pag-asa. Layunin ng slogan na hikayati ng mga Pilipino, lalo na ang kabataan na magkaroon ng interes sa pagbabasa bilang daan sa kaalaman, pag-unlad at mas magandang kinabukasan. Panghuli, anong slogan ang maaari ninyong ilapat sa binasang mito? Ang sagot, alamin ang lihim ng karagatan. Inaanyayahan tayong tuklasin ang mga hindi pa nalalaman o misteryo ng karagatan o dagat. Sa mito ng Sirena'y may kababalaghan. Ipinapahiwatig na sa kwento o mito tungkol sa sirena, may mga kakaibang pangyayari o mahika na kapupulutan ng aral o hiwaga. Kaugnay na paksa bilang 2, pang-uring pamilang, palansak at langkapang pangungusap. Nakakita ka na ba ng sirena? Ang sirena ay sinasabing naninirahan sa malawak na dagat, doon sa pusod ng dagat. May mga nagsabing ang sirena ay kalahating tao at kalahating isda. Maladyosa ang kanyang ganda at nakakasilaw ang kanyang puti. Nakakabighani rin daw ang kanyang tinig, kaya maraming naaakit sa kanya kapag siya ay nakita. Marami raw na lumalabas na sirena kapag dabit hapon na. Natatakot silang magpakita sa maraming tao, kaya madalas na sila ay nagtatago sa batuhan. May mga nagsasabi naman na hindi totoo ang mga sirena. Ikaw, naniniwala ka ba sa sirena? Sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-ano ang paglalarawang binanggit tungkol sa sirena? Pangalawa, ano ang tawag sa mga paglalarawang ito? Pangatlo, anong uri ng mga salita ang ginamit sa paglalarawan? Pang-apat, anong uri ng mga pangungusap ang bumubuo sa talata? At panglima, paano nagkakaiba ang mga ito? Sagutan natin. Una, ano-ano ang paglalarawang binanggit tungkol sa sirena? Sagot, ang sirena ay kalahating tao at kalahating isda. Maladyosa ang kagandahan, nakakasilaw ang kaputian, may nakakabighaning tinig at madalas lumabas kapag dabit hapon at nagtatago sa batuhan. Pangalawa, ano ang tawag sa mga paglalarawang ito? Ang sagot, ito ay mga matatalinghagang paglalarawan o mga tayutay na nagpapaganda at nagpapatingkad sa imahe ng sirena. Pangatlo, anong uri ng mga salita ang ginamit sa paglalarawan? Ang sagot, pang-uri ang ginamit upang ilarawan ang anyo, tinig at kilos ng sirena. Pang-apat, anong uri ng mga pangungusap ang bumubuo sa talata? Ang sagot, binubuo ito ng mga pasalaysay at patanong na pangungusap. Panglima, paano nagkakaiba ang mga ito?
Ang sagot, ang pasalaysay ay nagsasalaysay ng impormasyon o kwento tungkol sa sirena, samantalang ang patanong ay nagtatanong ng opinyon ng mambabasa kung siya ay naniniwala sa sirena. Pang-uri, ang mga salitang naglalarawan. Maaaring ang inilalarawan nito ay katangian ng pangalan o panghalip. Nahahati ang pang-uri sa dalawang uri. Una ay pang-uring panlarawan. Naglalarawan ng kulay, anyo, hugis at iba pang katangian na may kaugnayan sa paningin, pang-amoy, pakilasa, pandinig, at pandama. Ang ikalawang uri ng pang-uri ay pang-uring pamilang, naglalarawan ng bilang, dami, at halaga. May 6 na uri ang pang-uring pamilang. Ang mga ito ay: una, palansak; pangalawa, pamahagi; pangatlo, panunuran; pang-apat, patakaran; pang-5, pahalaga; at pang-6, patakda. Isa-isahin natin ito. Una, palansak. Nagsasaad ng bilang na maramihan, minsanan, at pangkatan. Halimbawa, A. 3 ang pila ng mga sirena. B. Marami ang nakakita sa sirena. 3 at maramihan ang palansak. Pangalawa, pamahagi. Nagsasaad ng bahagi o parte ng kabuuan. Halimbawa, 3 kami ng lampara para hanapin ang mga sirena. Kalahati lang ng dagat ang nakita kong pinuntahan ng sirena. 3 at kalahati ang pamahaging salita. Pangatlo, panunuran. Tumutukoy sa pagkakasunod-sunod. Halimbawa, 3 sa magkakapatid si Santiago. Sa akin unang nagpakita ang sirena. 3 at 1 ang panunuran. Pang-4, patakaran. Ito ang batayan sa pagbibilang. Halimbawa, 3 ang sirenang lumangoy sa dagat. 1 sirena lang ang nakita ko. 3 at 1 ang patakarang salita. Ika-5, pahalaga. Tumutukoy sa halaga o presyo. Halimbawa, 3 milyon ang ipagkakaloob sa makakahuli sa sirena. 100 milyon ang hinihiling ng nakahuli sa sirena. 3 milyon at 100 milyon ang halimbawa ng pahalaga. Ika-6, patakda. Tinitiyak na ang bilang ay hindi madaragdagan o mababawasan. Halimbawa, 3 lamang na sirena ang nahuli. Napakaliit ng lagusan papunta sa kaharian ng sirena, kaya iisa lang ang nakapasok. 3 at napakaliit. Ang halimbawa ng patakda. Ngayon naman, sagutin natin ang sumusunod na tanong. Una, ano ang kaibahan ng pang-uring pamilang sa panlarawan? Pangalawa, ano ang iba't ibang uri ng pang-uring pamilang? Pangatlo, magbigay ng tig-isang halimbawa ng pang-uring pamilang. Sagutan natin. Una, ano ang kaibahan ng pang-uring pamilang sa panlalarawan? Ang sagot, ang pang-uring pamilang ay tumutukoy sa dami o bilang ng pangalan,
habang ang pang-uring panlarawan ay naglalarawan ng katangian, anyo o estado ng isang pangalan. Pangalawa, ano ang iba't ibang uri ng pang-uring pamilang? Ang sagot, palansak, pamahagi, panunuran, patakaran, pahalaga at patakda. Pangatlo, magbigay ng tigi-isang halimbawa ng pang-uring pamilang. Sagot, palansak, 10, pamahagi, kalahati, panunuran, 1, patakaran, 5, pahalaga, 20 piso, patakda, 1 dosena. Ang langkapang pangungusap ay binubuo ng 2 sugnay na makapag-iisa at 1 o higit pang sugnay na di makapag-iisa. Ginagamitan din ito ng mga pangatnig. Maaaring ipakita sa ganitong diagram. Una, 2 sugnay na makapag-iisa plus 1 o higit pang sugnay na di makapag-iisa. Paggamit ng pangatnig. Pangalawa, unang 2 pangungusap plus sumusuporta sa unang 2 ideya. Halimbawa, nagalit ang hari sa nabalitaan at nagalit din ang mga puno sa kaharian ng malaman na pinatay ang magkasintahan. Dahil dito, nagpakawala sila ng malalakas na alon. Ang unang 2 bahagi ng pangungusap na pinulahan ay 2 sugnay na makapag-iisa. Ang huling bahagi ng pangungusap ay 1 sugnay na di makapag-iisa. Ang pangatnig na ginamit sa pangungusap ay dahil dito. Pagproseso ng pag-unawa, sagutin ang sumusunod na tanong. Una, ano-anong sugnay ang bumubuo sa langkapang pangungusap? Pangalawa, ano ang nag-uugnay sa mga sugnay na nasa langkapang pangungusap? Pangatlo, isa-isahin ang mahahalagang kaisipan sa langkapang pangungusap. Sagutin natin. Una, ano-anong sugnay ang bumubuo sa langkapang pangungusap? Ang sagot, ang langkapang pangungusap ay binubuo ng 1 sugnay na makapag-iisa o independent clause at 1 o higit pang sugnay na di makapag-iisa o dependent clause. Pangalawa, ano ang nag-uugnay sa mga sugnay na nasa langkapang pangungusap? Ang sagot, ang mga pangatnig, halimbawa, habang, dahil, kapag, kung, sapagkat, at pang-ugnay, ang nag-uugnay sa mga sugnay sa langkapang pangungusap. Pangatlo, isa-isahin ang mahahalagang kaisipan sa langkapang pangungusap. Una, may pangunahing kaisipan sa sugnay na makapag-iisa. Pangalawa, may pantulong na kaisipan sa sugnay na di makapag-iisa. Pangatlo, ang 2 uri ng sugnay ay magkaugnay sa diwa upang mabuo ang mas malinaw na pangungusap. Pinatnubayang pagsasanay. A. Guhitan ang mga pang-uring pamilang na palansak sa bawat pangungusap. Una, sa sobrang haba ng pila sa palabas na sirena, ginawa itong dalawahan para mapabilis. Pangalawa, isahan lang ang pagpapalista para sa mga nais manood ng sirena. Pangatlo, hanggang ngayon ay marami pa rin ang hindi naniniwala sa sirena. Pang-apat, kakaunti na lamang ang sirena ngayon. Pang-5, para lamang pala sa apatan ang bangka ng mga sirena. Narito ang sagot.
Una, dalawahan. Pangalawa, isahan. Pangatlo, wala. Marami ay di tiyak na pamilang, hindi palansak. Pang-apat, wala. Ang kakaunti ay di tiyak na pamilang, hindi palansak. Pang-lima, apatan. B. Sumulat ng sariling pangungusap gamit ang mga pangatnig na nakasaad. Una, kung gayon. Pangalawa, gayon paman. Pangatlo, kaya. Pang-apat, para sa. Pang-lima, dahil dito. Narito ang maaaring sagot. Una, kung gayon. Kung gayon, kailangan nating magplano ng maayos upang makamit ang ating mga layunin. Pangalawa, gayunpaman, masarap ang pagkain sa restaurant, gayunpaman, medyo mahal ang mga presyo. Pangatlo, kaya, nag-aral siya ng mabuti, kaya naman nakakuha siya ng mataas na marka sa pagsusulit. Pang-apat, para sa, nagtulong-tulong sila para sa tagumpay na proyekto. Pang-lima, dahil dito, nagkaproblema sa kalsada ang sasakyan. Dahil dito, naantala ang kanilang pagdating. A. Sumulat ng 5 pangungusap na may pang-uring pamilang na palansak. Guhitan ito. Narito ang mga halimbawang sagot. Una, may 10 ibon sa itaas ng puno. Pangalawa, nakakita kami ng maraming isda sa ilog. Pangatlo, bumili si nanay ng kaunting prutas sa palengke. Pang-apat, may ilang bata ang naglalaro sa palengke. Pang-lima, nagtanim sila ng mga gulay sa bakuran. B. Buuin ang langkapang pangungusap na nakasaad batay sa binasang teksto. Una, sinasabing ang sirena ay naninirahan sa pusod ng dagat at may mga nagsabing ang sirena ay kalahating tao at kalahating isda. Gayunman, patlang. Pangalawa, may isang makisig na mangingisdang lalaki ang namuhay sa pagadian at sa lahat ng dagat ay nakikipagsapalaran siya upang patlang. Pangatlo, ang babae ay parang diyosa sa ganda. May napakagandang tinig at may angking galing, ngunit patlang. Pang-apat, nang napansin ng dalaga na patlang, kinabahan ito at dali-daling lumangoy pabalik sa dagat. Pang-lima, dahil sa patlang, ang mga tao ay naging napakabait sa dagat at sa mga isda at hindi na rin sila nang aapi ng sirena sakaling makakita sila nito. Narito ang maaaring sagot. Una, hindi pa rin tiyak kung totoo sila. Pangalawa, makahanap ng maraming isda. Pangatlo, isa pala siyang sirena. Pang-apat, may taong nakatingin sa kanya. At pang-lima, kwento ng mangingisda at sirena. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. A. Basahing muli ang tampok na teksto, ang sirena at si Santiago. Sa kwaderno, isulat ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari ng kwento na hindi bababa sa 7 pangungusap. Gamitin ang sariling pangungusap. B. Batay pa rin sa tekstong binasa, sumulat ng 5 langkapang pangungusap sa kwaderno. Guhitan ang mga pangatnig na ginamit. C.
Sa kwaderno pa rin, maglista ng 5 pang-uring pamilang na palansak. Pagninilay sa pagkatuto, halaga ng kapwa. Basahing mabuti ang sitwasyon at pagnilayan ang sagot, hingil dito. Una, sa iyong palagay, kung hindi nakita ni Santiago ang sirenang si Carla, ano kaya ang mangyayari? Ipaliwanag. Pangalawa, kung ikaw ang hari, parurusahan mo rin ba ang mga tao sa kanilang ginawa? Bakit? Pangatlo, magsalaysay ng iyong karanasan na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kapwa. Humandang ibahagi ito sa klase. Dumako na tayo sa ating pagsusulit. A. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ayon sa pagkakasunod-sunod. Ayon sa binasang teksto, isulat ito sa patlang. Narito ang sagot. Una, labis na namangha si Santiago sa kagandahan ni Carla. Pangalawa, nag-ibigan ng 2 magkasintahan. Pangatlo, sumama si Santiago sa kaharian ng mga sirena at dahil dito ay nawala siya ng 3 araw sa lupa. Pang-apat, nagalit ang hari sa balita. Panglima, nang makita ng mga mangingisda si Santiago na kasama ang sirenang si Carla, ay agad nila itong sinugod at napatay ang magkasintahan. B. Sumulat ng pangungusap gamit ang mga pang-uring pamilang na palansak. Una, 5. Pangalawa, lahat. Pangatlo, maramihan. Pang-4, 10. Pang-5, 6. Narito ang mga halimbawang sagot. Una, 5. Ang proyekto ay ginawa ng 5 upang mapadali ang gawain. Pangalawa, lahat. Lahat sa klase ay tumulong sa paglilinis ng silid-aralan. Pangatlo, maramihan. Maramihang pagbili ang ginawa nila para sa kasal. Pang-4, 10. 10 ang bilang ng mga kabataang sumali sa paligsahan. Pang-5, 6. Ginawa nilang 6 ang bawat pangkat sa paligsahan sa sayaw. C. Sumulat ng 5 langkapang pangungusap gamit ang mga pangatnig. Una, ngunit. Pangalawa, sapagkat. Pangatlo, pero. Pang-4, dahil dito. Pang-5, kaya. Narito ang mga halimbawang sagot. Una, ngunit. Gusto sana niyang sumama sa lakad ngunit may sakit siya. Pangalawa, sapagkat. Masaya ang mga magulang niya sapagkat nakapasa siya sa pagsusulit. Pangatlo, pero. Gusto ko ng tsokolate pero bawal ito sa akin. Pang-4, dahil dito. Malakas ang ulan buong gabi. Dahil dito ay bumaha sa ilang lugar. Pang-5, kaya. Mahusay siyang umarte kaya napili siyang gumanap sa pangunahing papel. D. Ipaliwanag ang ibig sabihin ng bawat slogan. Narito ang halimbawang sagot. Una, kapaligiran ay ingatan para sa bayan at kay inang kalikasan. Paliwanag, kailangang pangalagaan ang ating kapaligiran upang mapanatili ang kaayusan at kagandahan ng ating bayan
at upang makapagpasalamat sa kalikasang nagbibigay buhay sa atin. Pangalawa, sugpuin ang polusyon, iyan ang solusyon. Paliwanag, ang pagtigil sa polusyon ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng ating kapaligiran. Pangatlo, basura'y huwag iwanan, hanapin ang basurahan. Paliwanag, dapat tayong maging responsable sa pagtatapon ng basura upang maiwasan ang pagbabara ng kanal at pagdumi ng ating paligid. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Sumulat ng isang slogan tungkol sa pagpapahalaga sa kapwa sa isang matigas na papel. Maaaring lumang kalendaryo, gawin itong bookmark at sulatan ng slogan. Maging malikhain sa paggawa, maaaring kulayan ito at ibigay sa paboritong kaklase. Pag-aralan ang tungkol sa epiko para sa susunod na paksa. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!